Nakarinig na ba kayo ng ganitong tunog? Ito. Pag-usapan nga natin to, ang tinatawag na augmented. So, shoutout sa nagtatanong nito na ating kamaster. Ito na yung kasagutan. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman ito mga master na yung pagsaulo ng mga nota sa fretboard is hindi yan para sa mga mag-aaral ng lead, solo, ganyan. Actually, ang pag-memorize ng fretboard is kailangan yan as beginners para hindi tayo mahirapan magbasa ng mga chords. Kung ano yung mga diminished, augmented, yan, madali mo na lang kasi yan mabasa pag alam mo yung mga nota sa fretboard mo. Kasi yung simple natin na chords G, yan may mga nota yan eh. Hindi lang naman yan ito tinawag lang na G, ganun. May mga nota yan. Kasi bawat string at bawat chords, bawat frets is meron niyang mga nota na naka-designate. Kaya nga, aralin natin ang fretboard. Ang pag-aaral ng fretboard is hindi lang para sa mga mag-aral ng solo. Sa di nakakaalam, yung ating mga chords, ito, ang essential na mga chords na kailangan lang nating matutunan is 4 lang as beginners. Meron lang tayong major, minor, diminished, at yung panghuli, yung augmented. At yung 4 na mga chords na yan, yung uri ng mga chords na yan is nakabase yan sa kanilang mga triads. Ang tinatawag na triads, yun yung kinuha na 3 nota sa scale. Major scale. Example. Ngayon, kukunin natin yung C. Yan. So, mahalagang malaman din ito na ang mga chords is nakabase yan sa scale. Dahil C yung ating kukunin is nakabase yan sa C major scale. Ito yung C major scale. Yan. At yung tinutukoy na 1, 3, 5, yan yung mga number na nakadesignate dito sa notes. Yan. So, 1, 3, 5. Yan yung major scale. So, ilalagay na natin dito. Sa loob ng ating C is meron lang tayong 3 nota. Yung 1, 3, 5. Kahit chords lang yan na simpleng C, is may mga nota yan sa loob. So, yung ating C dyan is nandito sa ring finger. Yung ating middle finger, nandito yung E. Then, kasama natin ini-strum itong G string. So, ito yung G. Nandito yung fifth. At ito yung first fret ng B string sa index natin. Yan yung C. Octave lang din sila. Then, yung open E, syempre, octave lang din ng ating middle finger. Yan. Kaya, yan yung nasa loob ng ating C major chord. Mahalaga kasing malaman ito na kahit basic lang, alam natin yung mga nota doon sa loob ng chords. Para pag mag-step na tayo sa gusto na nating aralin yung mga scale o magli-lead na tayo, lalo na sa pag-solo, ad-lib, gamit na gamit itong mga nota na to, yung tinatawag na triads. Proceed na tayo mga master, quick review lang. Hanapin natin yung minor chords ng C, is simple, ipa-flat lang natin yung third niya. So, isusulat lang din natin dito. Yan. Ito yung E, G. So, ang mangyayari kasi ipa-flat natin ito. Meron tayong flat third. Kumbaga, yung gagalawin natin yung nasa gitna. So, flat third, ibig sabihin, i-atras natin. So, alam naman natin na pag i-atras itong nota na to, yung E, is meron tayong E flat. Yan. So, ito yung ating C minor. Tignan nyo dito sa ating C minor na bar chord. Yan o. So, ito yung ating C sa index finger. Then, yung ating ring finger nandito, yung G, which is yun yung fifth. Then, yung ating pinky finger is octave lang din ng C.
Yan, C din ito, octave. Then, yung ating middle finger nandito, yung ating E flat. Yan. 4th fret ng B string. Ito yung E flat. So, ito yung forma ng C minor. Then, ito yung pangatlo, yung diminish. Sa diminish natin mga master is, uulitin naman natin yung fifth. So, mananatili lang yung ating C, syempre, at yung ating E flat, manatili din yan. Ang gagawin natin sa ating fifth is, ipa-flat din natin siya. So, meron na tayong flat fifth. Alam naman natin, pag i-atras natin yung ating G, is meron tayong G flat. Yan. So, ganito naman siya sa gitara. So, ibalik ko muna sa C major. Yan. So, identify natin yung ating G flat dyan. So, ang G flat natin is nandito sa ating middle finger ito. So, i-atras natin siya, ipa-flat. So, dito siya pupunta sa 4th fret ng ating D string. Yan. Then, yung ating susunod na hanapin yung third niya kasi ipa-flat natin. So, imposible naman kasi yung pinky ko is pupunta dito yan, no? Mahirap na kasi magbanggaan sila ng aking mga daliri. So, ang ginagawa ko, nag-shift tayo. Mayroong shifting ng daliri. So, ang gagawa ng E flat na to, yung ating third, is gagawin yan ng ating ring finger. So, ito siya, ganun, mag-shifting. Yan. Gagawin ng ating ring finger. Then, yung octave natin, yun yung lalapatan ng ating pinky. Yan. At hindi na natin isasama i-play yung nasa baba kasi kulang na tayo ng daliri. Hindi ko na siya ma-flat. Yan. Mahirap na. Or baka yung iba, kaya nilang gawin yung i-flat yung fifth. Kasi di ba G flat? So, G kasi ito. Inipit natin G. So, kailangan dito natin gawin yun. Oh, may extra pa tayong daliri. So, impossible na yon para sa akin. Kaya, pag C diminish, ang gagawin natin is ito lang yung ipi-play natin, yung A, D, G, at B string. Yan lang. So, ito siya, yung ating C diminish. Or, kilala rin sa tawag yan na C minor flat 5. Other term niya lang yun, pero diminish lang yun din. Pareho lang yan sila. Ito na tayo sa panghuli, yung augmented. Yon. So, augmented natin is gagalawin natin yung fifth lang. Ito, ibabalik natin yung ating third. So, ito yung ating C. Yung third natin is ibabalik natin siya dito. Yan. So, ibabalik natin sa E. Yan. Ngayon, ito naman, ang gagalawin natin yung fifth. Yung fifth naman is magsha-sharp. So, makukuha natin yung sharp fifth. At alam natin itong G natin, pag pataasan natin ng konti, isang step is makuha natin yung G sharp. Kaya, G sharp yung kanyang fifth. Ganito yung augmented, yung triad ng augmented. Pag sa gitara, yung fifth natin dyan is nandito sa ating middle finger. Ngayon, ang gagawin natin, kasi imposible naman kasi na pupunta yung daliri ko doon, tapos yung dalawa nito is, ayan, mababangga. Yan. So, ang gagawin, meron na naman tayong finger shifting. So, ang gagawa ng G sharp na yun is yung pinky. So, ito yun. Pupunta yung pinky natin dito sa D string. Yan. 6th fret. Yan. Then, yung ating middle finger at ring finger, siya yung gagawa dito. Yung ating middle finger gagawa ng octave. Yan. Yung octave natin dito sa G string. Yan. G string 5th fret. At yung ating ring finger is nandito yung third, yung E. Yan. So, ganito yung forma niya. Yan. At, hindi rin natin mapiplay yung pang huli. Itong high E natin kasi sharp natin yun eh. So, pag inipit natin dito, G, makukuha natin yung G. So, hindi siya pwede kasi ibang ano na yun, tawag na yun. So, meron na tayong C augmented. So, ganito yung forma niya. Yan. At yung tunog niya, ganito. Yan.
Ganun lang siya, mga master. So, dito na tayo, focus na tayo sa ating augmented. So, di ba sinabi ko kung ano yung chords is nakabase din yan sa scale. Example, kukunin natin yung D augmented. Ito yung step. Sulat muna natin yung ating D major. So, meron tayong D, E, F sharp, G, A, B, C sharp. Yan. Then, kukunin natin muna yung triads niya. So, 1, 3, 5. So, meron tayong 1, 3, 5. Yan. Then, hindi natin to babaguhin at ito. Yung babaguhin natin is ito. So, gagawin natin tong sharp 5th. So, meron tayong A sharp. Yan. So, ito na ngayon yung ating D augmented. Pag sa gitara, ganito. Sample, dito natin kunin sa open D. Yan, para pamilyar. Hanapin lang natin yung nota na A. So, sa ating D na chord na ito is meron tayong index finger. Nandito yung A. Kasi open G to, G. So, G sharp A sa second fret ng ating G string. Pag inabanti ko itong index finger ko, so imposible siya, bumabangga. Naiipit yung aking middle finger. So, ang gagawa nung ating A sharp is yung middle finger. Magkakaroon naman tayo ng finger switching. Ang ating middle finger is pupunta dito sa third fret ng G string. Yan. So, ito siya. Nasa taas lang din ng ating ring finger. Then, yung ating index finger is dito siya, papalit siya doon sa ating middle finger na F sharp. So, ito na siya. Yan. So, ito na yung ating D augmented. Yan yung tunog niya. Familiar, di ba? Cool ka lang, cool ka lang. Ano nga darama? Di ba? Yun yung function nun ng ating mga augmented. Susundan nyo lang talaga yung formula, mga master, na ito. Hindi kayo mawawala. Hindi kayo malilito kung paano kukunin ang mga augmented. Kaya make sure talaga, mga master, na alam mo muna yung fretboard mo. Kasi isa yan sa dahilan eh. Kaya sinasabi natin na ang hirap maggitara. Gusto kong maggitara, ang gitara walang hilig sa akin. Kasi bakit? Hindi mo kasi siya inaral. Hindi mo siya kinabisado yung fretboard. Kumbaga, hinawakan mo lang siya bigla. Yung gitara is parang relation din yan. Hindi naman pwede na may tao dyan, tapos akbayan mo lang, oy pre, tapos hindi ka niya na-introduce, di ba? So, ayun siya. So, kailangan, aralin mo muna yung mga nota niya. Para, yung nasa loob ng mga nota niya, pag meron tayong matuklasan, fluid na lang. Tandaan ito, ang pagsaulo ng mga fretboard, ito, yung mga nota sa ating fretboard, is hindi yan para sa mga pro. Gusto mo nang mag-lead. Given yan para sa mga beginners. Di ka mahirapan kahit anong chords na makikita mo sa chord chart. Hindi ka mahirapan maghanap niyan. Kasi pag hindi mo alam ang nota sa fretboard mo, lalong-lalo na yung may mga suspended 2, suspended 4, add 9, mga ganon, may mga add na. So, actually, mahirap lang siya kumbaga unawain kasi may mga ganon, mga suspended na yan. Pero, napakadali lang yan sa gitara. Pag alam mo yung nota, yung mapa, yan. So hanggang dito lang, mga master. Sana nasagot natin tong ating kamaster. At syempre, naunawaan nyo rin yung 4 na klase natin ng mga chords kung saan kinuha. Pag-aralan nyo lang tong 4 na klase na chords na to. Mga essential kasi to eh. Major, minor, diminished at augmented. Mabilis na lang din maunawaan yung paano tumakbo yung mga chords. Paano gagawin yung mga family chords na yan, substitution ng mga chords, paano natin gagawin. So, yun siya, mga master. Makaka-create ka kasi ng sarili mong taste. Yan. Kasi meron kang alam mo tong mga chords na to.
Part 1 ito ngayon mga master. Sundan nyo ako nito sa part 2 mga master. Kasi sa part 2 nito itatakil natin yung mga suspended na yan. Yung mga odd number dyan sa mga chords. So hanggang dito lang. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.